Salamat po, Panginoon. Napakasarap pong magpuri. Ano po? But before we proceed to our announcement, napipil ko po na dapat bago tayo magsimula, why don't we grab a partner and let everyone, please stand up po and grab a partner. 1-minute prayer po tayo before we proceed to our announcement. Pray, pray, pray. Okay. Okay po. Yung pong mga tapos na, pwede pong maupo. Hallelujah. Okay. In Jesus' name, Amen. Okay, balik na po tayo sa ating mga upuan. Siyempre po, bago po tayo magsimula, may nais pong po bagong-bago. May nais pong mag-share ng goodness ng Lord. So, tinatawagan ko na po si Daddy June. Daddy June, nais po niyang mag-share. So, lahat po tayo ay makinig. Ano po? Huwag po muna tayong magdaldalan sa ating mga katabi. Shalom, everyone. I was supposed to have shared this last Friday prayer meeting. Hindi lang po ako naka-attend dahil nagpa-check up lang ho si Mrs. Naka-chat ko po this year ang isa ko pong naging high school classmate. Huli ko pong nakita siya nung graduation po namin sa high school in the year 1964. So that is 60 years ago. Sa amin pong chat, di nga lang ho gaanong maayos ang aming communication sa isa't isa. Dahil naalaala pa niya ang mga bagay na nagawa ko at nasabi sa kanya sa mga panahong iyon. Sabi niya sa aming pag-uusap, dahan-dahan lang. Tayo, hindi na tayo tulad ng dati. So, for some time, I remain silent to show to him my modesty, and later I said to him, sorry my friend, my classmate, sa mga nakaraan. At pagkatapos po noon, nagkaroon kami muli ng mga succeeding communication at kumustahan, text nga lang. 2 or 3 times more. The last one, I tried to present to him salvation through Jesus Christ and how I came to know God. I
shared also the good things that God has done for me and to my family. Saan na ba ako? God, I thank God because during this moment, He listened, but later said to me, tama na June, ito na ang huli nating pag-uusap. And you know, he's now residing in Texas, USA. He's a retired U.S. Navy officer. Minsan po, nakakapagod din ang paggawa ng tama. Napapaisip tayo kung bakit mali ang interpretation ng iba sa mga sinasabi o ginagawa natin kahit naging maingat naman tayo at wala tayong intensyon na makasakit. Hindi ko hinayaan magalit din dahil naisip ko na hindi laging maganda ang tugon ng tao kahit nasa pagpapahayag ng tungkol kay Jesus. Minsan, maari tayong tanggihan kahit gawan natin sila ng mabuti sa hangarin na magtiwala rin sila sa Panginoon Diyos. Maaring balewalain po ang mga pagsisikap natin na udyukan ang iba na gawin kung ano ang tama at mabuti. At sa amin pong pag-uusap ng aking classmate, ako'y talagang dismayado at nalungkot din po ako. And this led me to remember Galatians 6 na kung saan hinihikayat ni Apostol Pablo na suriin natin pong mabuti ang ating mga motibo sa anumang ating ginagawa. Sinabi pa roon na huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tama at takdang panahon, matatanggap natin ang ating mga gantimpala kung hindi tayo susuko. Nais po ng Diyos na patuloy tayong mamuhay para sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin para sa iba at pagpapahayag ng tungkol sa kabutihan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoon po ang siyang makakakita ng mga resulta ng ating pagsisikap. I pray po that by the anointing power of the Holy Spirit and the precious blood of the Lamb, and by the power of God's Word, ay biyayaan po ang ating mga bibig ng boldness, endurance, na ibahagi po ang salita po ng Panginoon. The Gospel of Jesus Christ. Yun lamang po. Salamat. Yes, thank you po, Daddy June, sa inyong wonderful na shinare po sa amin. Sana po magkaroon tayo lahat ng ganong heart, na share the Word of God kahit anong edad na ang ating kausap. So, let's proceed po to our announcement, media team. Slide, please. Anyway, welcome daw po natin. Sorry. Uy! From Mindanao pa po itong ating bisita. Welcome naman po natin si MC Garcia. Tawa? MC
Tayo ka naman, MC. Yes! MC is home. Tunay po na siya po ay bunga ng ating Youth Alpha sa Anselmo. Siya po ay nag-transfer sa Mindanao at tuwing bakasyon po, bumabalik po siya ng Mabini. Ano po ang sagot dahil po natin? Dahil po ng JFBC, bumabalik po siya dito sa Batangas. And of course, welcome po kay Nicole, cousin of MC. Nicole dating Ginoo from Balibaguhan. Hi, Nicole. Alter. Si Alter also, yung kid. Hi. And Tita Jane. Tita po ni MC. Welcome po sa Jesus Flock Batangas Church. Yes. Okay, let's proceed po to our announcement na. Nagkaroon po last week ng pati iba to. Thanks for those who donated to our church. Engineer John Paul. Wow! 1 pail of paint. Nanay Selly! Palakpakan naman po natin. 15,000 for garage cement. Magkakasemento na po ang ating labas. And Pastor Mike, Sister 1, CCTV bulb. Thank you po sa sister nyo. And hindi pa rin po dyan natatapos. Ano pong month ngayon? June. Second week pa lang po ng ating bakasyon. Marami pa pong gagawing pagpapaganda ng ating eskwelahan. Kaya yung po may mga puso dyan na gustong mag-donate ng nakalista. Huwag kayo. Old refrigerator. Yung may mga extra old refrigerator po sa bahay, tumatanggap po ang Jesus Flock Academy ng donasyon. Yan. At syempre, hindi po dyan natatapos. May isa pa. LED TV for our learning center. Yung po may mga extra TV dyan. 1 TV, okay na po yun sa isang bahay. Mahal po ang kuryente ngayon. Kaya tumatanggap po ang Jesus Flock Academy ng TV para po sa ating mga learning center, of course. At hindi pa po natatapos dyan. Bukas pa po ang aming pintuan para sa mga magnanais pong mag-donate. Kung ano po ang nasa sa puso na ibinibigay ng Lord sa inyong mga puso pala, ibigay nyo na. Yan. May isang buwan pa po tayong bakasyon para ipagawa ang ating school. Next, needs for improvement at church school compound, spare refrigerator, 2 pieces smart TV, 10 pieces armchairs, paint, cement, and other construction materials. And of course, hindi po magagawa yan kung walang gagawa. Yung pong gustong mag-volunteer, mga kabataang lalaki dyan, welcome po kayo sa aming eskwelahan. Yan. Next po, tayo man ay pagod, panalangin ang sagot. Friday prayer meeting. Last Friday, nagkaroon po ng sharing time. Thank you kay Ma'am Darling, kay Doktora. Napaka-blessed po ng taong ito dahil talagang siya ang katunayan na ang favor ng Lord ay palaging kasama niya. Salamat. Friday meeting, 5 p.m. Lahat po kayo ay inaanyayahan. Kaya yung pong mga nakikita kong mukha dyan na hindi ko pa nakikita tuwing Friday, hello! Prayer meeting. Next po. Vacation Bible School, June 15, Saturday, Day 2. Nagkaroon po uli ng DBBS last Saturday sa pamumuno po ni Ma'am Noyme at ni Ma'am Leka na walang kapaguran. Ito talaga tong mga to. Full of energy. Nawa ay magpatuloy po ang kanilang kalakasan. Kitang-kita naman po natin ang mga mukha ng ating mga estudyante. Bless na bless. Next. Yeah, next po. Yan. Thank you kay Zam. Nakikita niyo po si Zam. Member na siya. Ay, mga graduate natin. Next. Meron pa rin po yan next Saturday. Yun pong mga volunteers natin, magkakaroon uli ng practices this week. So, handa nyo yung mga group chat para i-update kayo kung anong oras ang magiging practice nyo for your puppet training. Next po, bonding time sa Escalona Residence. Kain, Kuya Eric, kain. Ma'am Roseanne, and Argenos Residence. Busog na busog itong mga kabataang ito. Salamat po sa inyong bukas na tahanan para magkaroon po ng bonding.
Tunay po na kung gusto nyong kayo ay palaging masaya, sa Kristiyanong kaibigan kayo sumama. Yan. O ha? Salamat po sa masarap na pasta, Ma'am Soylas. Next week uli. Joke lang. And second Sunday of June 2024, Lot and Building Project. Basahin po natin. 41964. Alam natin ang kailangan magkano. Nasa sa isip na natin. Yung pong mga nagnanais pang magbigay. Bukas po ang ating offering box. Of course, yun po ay commitment nyo. And yung pong mga wala pang partnership kay God. Baka ito na ang tawag ng Lord sa inyo. Makipag-partner na po tayo. Alam po natin ang pangangailangan ng ating lot and building. Ito po ay school ministry. Hindi po ito amin. Ito po ay para sa ating simbahan and of course sa ating bayan ng Mabini. And before we start, bago ko po tawagin si Pastor Mike, tinatawag ko po ang mga bata dito po sa unahan at saka po ang teacher para po maipag-pray. Sino po ang teacher? Dali po tayo. Faster! Okay. Okay, kids, let's bow our heads and let us pray. Lord, salamat po sa buhay ng mga batang ito. Nakikita po ninyo ang kanilang mga muka. Lord, nawa patuloy ninyo silang gabayan, Panginoon. Nawa ang mga maririnig nila, Panginoon, kantaman, kwento man, mapapanood, Lord, nandun ka, Panginoon. Hindi lamang ito dadaan sa kanilang mga mata o sa kanilang mga tenga, bagkos ito'y mangungusap sa kanilang mga puso at hanggang paglaki, Panginoon, ibaon-baon nila, Lord. Lord, salamat sa mga teachers, Panginoon, na patuloy nyo binibigyan ng kalakasan, wisdom, knowledge, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Lord. Kami ipatuloy na umaasa ng iyong pabor, Panginoon, at pagpapala, Panginoon, dahil ikaw ay karapat-dapat pagserbihan, Panginoon, purihin, Panginoon, dahil lahat ng ito, Lord, is to glorify you, to worship you, and praise you, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen. Let us welcome po ang ating poging pastor, Pastor Michael. Walang napalakpak. Lakasan naman po natin. I've seen you do it before. I believe you can do it again. Salamat po sa mga pumalakpak. Yung hindi, pwede na pong umuwi. Biro lang. Good morning po. Batiin nyo inyong katabi. Okay, it's been a tiring week for some of us. Okay, thank you for the strength of the Lord na tayo po ay narito at nagkasama-sama sa umagang ito. Okay. Let's all stand and I'm going to share to you about time. May mga relo ba kayo? May relo, no? Mga alauna ho ang alis natin. Wasted time. Exodus chapter 9. Isang verse lang po, pero 3 oras. Hindi. Mga 5 minutes. Okay. Exodus 9 verse 5. And the Lord appointed a set time, saying, tomorrow the Lord shall do this thing in the land. I'll repeat it again. And the Lord appointed a set time, saying, tomorrow the Lord shall do this thing in the land. Let's pray. Father, we thank you for this time that we can come, Lord. We thank you, Lord, that there's always an appointed time, Panginoon Diyos. Appointment namin to be here, Lord, this very morning. At kami nagpapasalamat na ang iyong banal na Espiritu ang humuhi po sa amin. Ang siyang, Lord, nagbibigay lakas sa aming katawang panlupa upang magampanan po namin ang lahat ng mga bagay na Lord, nakaatang sa aming mga balikat at dalangin lang namin, Panginoon, that we would continue, Lord, enjoy your presence. In this praying Jesus' name, everybody says amen. Okay, makaupo na po kayo. Okay, I believe there's a time, God created time, okay, pero He's living outside the time. Okay, He's not bound with our time, no? Okay, wala siyang kahapon, wala siyang bukas. Okay. And even though God created time and placed us in time, okay, so that
is going to give us purpose. Okay, so we could do with what we could do with our time, so that in our lifetime we are not going to waste our time. O, nawaan yun? Binigyan niya tayo ng oras para, ibig sabihin, pangalagaan natin yung oras na kanya yung pinagkaloob, anong layo nito, para sa buong buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, hindi po natin inaaksaya ang ating mga oras. Kaya kinakailangan po tayo ay maging mapagmatsyag o maging maingat na sa mga bagay na hinihintay natin, no, na parang ang tagal-tagal naman ng paghihintay. Ang tagal-tagal naman ng panahon. May ganun bang dumaraan sa season ng inyong buhay? Na parang natatagalan kayo, no? Grade 6 pa lang kayo, gusto nyo na mag-asawa. Ang tagal-tagal ko na mag-graduate. Anyway, always remember that faith in God always requires faith in His timing. Okay? So profound, no? Okay? Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos nagre-require din ng pananampalataya natin sa Kanyang panahon. Dahil sabi sa Ecclesiastes, He made all things beautiful in His time. So pag time ng Lord, it's beautiful. Pero pag time mo, yun, questionable. It might be beautiful, it might be worse. Okay. So, kadalasan po we are frustrated because it seems that God is really taking so long. Okay? Or maybe you're frustrated because ikaw nagbibigay ng deadline kay God. Diba? Kaya frustrated ka ba? Tagal-tagal naman. Tagal-tagal naman answerin ng Lord yung panalangin ko. Na-frustrate ka kasi ikaw nagbibigay ng deadline. Sinasabi, by this time, dapat, na ako, may asawa na ako. By this time, dapat may kotse na ako. By this time, dapat may bahay na ako. By this time, dapat 3 na asawa ko. Okay. Biro lang yun. No? Okay. Exaggerate lang ako. Okay. So, tayo po ang nagbibigay ng deadline sa ating Panginoon Diyos, sa ating mga pananalangin, kaya kuminsan pag hindi dumating sa panahon na iniisip mo na by next year ay ganito na, ganun, wala naman, so, napro-frustrate ka. Okay, dahil ikaw ang nagbibigay ng deadline sa mga prayers mo. Okay? And so, God is not answering your prayers thinking na ito naman ang preference mo, hindi naman ito ang preference ng Lord. Right? Hindi niya tinutugunan yung ating mga panalangin dahil that's what you prefer. Pero iba yung piniprefer ng Lord sa iyo. Okay? Kaya kung titingnan niyo yung katabi, okay, yan, tingnan yung katabi ninyo, di ba? Dami ng guhit sa noo, na-stress na sa kakahintay. Okay? So since antay kayo ng antay at hindi yung preference nyo ay hindi preference ng Lord, so ang feeling mo, God is silent about it. Hindi tinutugunan ng Panginoon Diyos ang inyong panalangin, tahimik siya sa inyong mga prayers. Okay? And most of the time, we tend to not to hear God. Hindi natin naririnig ang kanyang tinig because we have already made up our mind. Okay? Doon sa kanyang naisabihin sa atin. Dahil nga, hindi yan ang piniprepare mong kasagutan sa iyong mga pananalangin. Kaya sabi si Ecclesiastes 3 verse 1, okay, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Okay? Hindi po sinabi dyan sa verse na yan that there is a time for something. Pero sabi diyan, there's a time for daw? Everything. Sabi nga, everything. Okay. So, if there's such a time, okay, yung tinatawag na appointed time, so kung may appointed time ang Panginoon Diyos, kinakailangan hindi tayo tamarin. Okay. So, may sinet siyang time sa bawat isa na kanyang nilalang. Okay. So, bawal tamarin. Okay. At bawal din maging atat.
Right? You cannot be lazy and the same time you cannot rush. Hindi ka pwedeng magmadali at hindi ka rin pwedeng tamarin. Pakisabi nga sa iyong katabi, okay, bawal ang tamad. Bawal ding magmadali. Bawal ang tamad, bawal ang atat. Okay. Yan. Okay. So, pag ikay nagmamadali, ang nangyayari, mas lalong nagkakaroon ng aksidente. Okay? Right? Nakita niyo yung nangyari doon sa crossing a few days ago? Oh, nagmamadali. Pareho sila nagmamadali. Okay. So, nakakalungkot isipin, no? Okay? Pag ikay nagmamadali, hindi mo lang masasaktan ng iyong sarili, makakasakit ka pa sa iba. Sa mga kabataan, pag nagmadali kayo mag-asawa, hindi lang naman kayo nasasaktan eh. Lalo na mga magulang ninyo. Okay? Nagkakandakuba nga para kayo pag-aralin, tapos ganyan na mangyayari. Okay? Kung sinabi mo lang sa tatay mo, saan di na kita pinag-aral? Okay? Mag-aasawa ka lang pala eh. Okay? Yun lang pala ambisyon mo eh. Huwag ka mag-aral. Okay? And so, tamaan kayo sa akin. Okay. Okay. Sa oras din, sa time, napapag-usapan ng procrastination. Yeah. Sa Tagalog yan po ay yung manyana. 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 Okay. Gawin mo na manyana. Okay. Sa mga magulang, madalas nyo bang marinig yan sa inyong mga anak? Pag inutusan nyo? Okay. Wait! O kaya, ba't ako? Nagiging paniki. Ba't ako? Procrastination. Procrastination is so dangerous. Okay? Laging mamayana. Why? Because it is based on the assumption that the opportunity will still be there tomorrow. Okay? Pinagpapaliban dahil ina-assume nila na nandun pa rin naman bukas yan. Okay? Yung oportunidad. Okay? You need to know and understand that there are certain instruction from God's Word that, okay, some of the instruction of God's Word are time sensitive. So, time sensitive. Okay. So, ang procrastination po is disobedience in slow motion. Okay. Malapagong kumilos. Okay. Maghugas ka na, anak. Opo. Slow motion eh. Okay. Bagal, no? Okay. Madaling araw na naguhugas pa rin. Kasi merong social media on the side. So, that's procrastination. Disobedience, slow motion. Okay? Pag nagmamadali ka naman, atat ka naman, is dangerous dahil hindi mo binibigyan ng pagkakataon for discernment. Pinapatay mo na yung weighing things. Okay? When you try to decide and you try to move in your life, hindi ka na nagwe-weigh things. Hindi mo na pinag-aralan yung pros and cons. Okay? Ratsada na agad. Okay? Larga na agad. Larga mabini. Ay, magkamali. Okay. Okay. So, ikaw yung nagmamadali dahil meron kayong deadlines. Okay? Ikaw nga nagsiset ng deadlines eh. Okay? Sa buhay mo. Okay? And so, hindi naman sa hindi nagbibigay ng warning sign ng ating Panginoon Diyos, ang nangyayari lang, mabilis ka lang kumilos. Atat ka lang. Okay? Gusto mo mapangyari na agad. Okay? Yung mga pangako ng Panginoon Diyos sa buhay mo, lalo na kay pag pinangakuhan ka ng Lord ng blessing, gusto mo na bukas mayaman ka na. Okay? Kaya tayo, mga Pilipino, tayo sa luto, maubos na ang pera, basta. Okay? Kasi gusto yung fast money. Okay? Biglang yaman. Kaya dahil sa mabilis kang kumilos, okay, hindi mo napapansin ng mga bagay sa iyong mga paligid. No? Okay? Medyo malabo na. Okay? Sa bilis ng pagkilos mo, okay, anong kulay ba yon?
Dilaw ba yun o orange? Okay. Dahil hindi mo nga pansin. Pero kung ikaw ay katamtaman lamang ang kilos mo, pula pala. Kulay pula. Okay. So naghalo na eh. Okay. So because you're trying to go fast, okay, parang sinasabi ng Lord, hindi naman ako yan eh. Ikaw yan. Gagagawan mo yan. Okay. And so, brother and sister, okay, God seems to be encouraging us na increase natin yung ating discernment. Okay. So when you try to increase your discernment, okay, you will be able to recognize yung expiration date. Yan. Nakapaloob din yan sa oras, di ba? Sabi, expiration date. Okay. Tingnan nyo nga kung kailan manufacture dyan katabi ninyo. Baka expired. Pag hindi po natin na-identify yung expiration date, okay, so there's a risk or danger na we're consuming things na panis na. Wala na. Okay? Malalaso na tayo. Okay? So the same thing, it applies also in relationship. Okay? In our lives. In things in our lives. Okay? Na kung minsan na sinasabi ng Lord, you should not associate with those people anymore. Okay? Expired na yan, anak. Okay? You don't have to really take time to soak yourself, okay, with those kind of people. Lalo-lalo pag Kristiyano ka na. Okay? You try to associate do sa mga questionable na tao. Okay? Wag po. Okay? Lalo-lalo na kung sila, yung kanilang kasamaan, na-impluensyahan ka. Not unless na ikaw na anak ng Diyos, okay, natunay ang yung conversion sa Lord, mas na-impluensyahan mo sila. Okay? Pero kung mas na-impluensyahan ka na kasamaan, okay, sinasabi ng Lord, tigilan mo muna, hindi pa season. Okay? Kinakailangan magkaroon ka muna ng spiritual muscle, okay, bago ka makisalamuha muli sa mga hindi mananampalataya. Naunawaan niyo aking sinasabi. Hindi sinasabi ng Lord na huwag ka magkaroon ng non-Christian friends. Hindi yun ang sinasabi ko, ha? Okay? Okay lang magkaroon ng non-Christian friends. Okay? Huwag ka lang magpa-influensya sa kanila. Don't compromise your faith. Okay? Gets niyo pa? Okay po. So, okay, there are things, okay, na spoiled na, okay, panis na, that is not good for your heart, good for your soul, okay, or even good for your health. Kaya iwasan po natin. I-recognize natin, okay, na kung ang relationship mo sa dati mong girlfriend, dahil naging Kristiyano ka na, o boyfriend, kinakailangan makita mo na may expiration date na yan. Tapos na dapat. Tapusin na. O sa mga bagay na addicted ka, na kinakailangan, bigyan nyo na po ng katapusan ang mga bagay na yan. Okay? So, I believe God is speaking to each one of us that we cannot afford to waste time. Okay? Hindi po natin kaya na aksayahin ang ating mga panahon, ang ating oras. Because the two greatest commodities that you and I have, okay, na mayroong future implication, okay, are time and decision. Sa mga time and decision. Okay, pare-pareho tayo. Okay? May ganyan, okay, sa ating mga buhay. Kaya, what are you going to do with your time? Okay? Ang mga bagay na gagawin mo sa iyong panahon, okay, ay connected din sa iyong mga desisyon sa iyong mga buhay. Okay? O yung mga desisyon na ginagawa mo ngayon sa buhay mo. Okay? That is going to affect your time. Okay? Gets you po ba? Okay? And so, time and decision are two critical things in our life, okay, that can affect our lifetime or even after life placement. Okay. Kaya mga kapatid, time is the most valuable resources that you and I have. Right? Kaya I believe God is telling to you, it's about time. Sabi nga, it's about time. Okay.
Okay, yan sinasabi ng Lord sa bawat isa sa atin. It's about time. Okay? Maybe for some of us, it's about time for you to pray. Okay? Maybe for some of us, it's about time for you to seek the face of the Lord. Okay? Hindi sa bawat paggising mo sa umaga, anong hinahanap mo? Yung cellphone mo, no? Okay? Every time you wake up. Maybe it's about time for you to develop a devotion time. Okay? If you cannot be able to hear God's voice in your devotion time, definitely you will not be able to hear His voice when He gives you direction. Kaya iba sa atin ligaw eh. Iba sa atin lito, iba sa atin confused. Because we don't know what's direction ng kinakailangan nating tahakin. Dahil hindi naman natin alam yung tinig ng Panginoon Diyos. Okay? Kaya nga sabi sa John, okay, my sheep hears my voice. Okay? Baka hindi ka sheep. Kambing siguro. Ay, natawa siya. Maybe for some of us, it's about time for us to start practicing purity. Okay? Ang purity hindi lamang sa siping sa iba, no? It's not just having sex, but rather the refusal for defilement. Okay? Refusal for your body to be defiled. Okay? That's about living in purity. Because your body is made to be the house of the Holy Spirit. So it's about time. Right? God is saying that to you. It's about time. One more time. Okay, ang problema po is not that we don't lack time, but rather we don't know how to steward the time that the Lord has given us. Hindi naman tayo, wala namang ibig sabihin na kulang tayo sa oras eh. Okay? Sa bawat isa sa atin, ilang oras ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos sa isang araw? Okay. Sa iba, Gina, 25. Doon ba sa mga mayayaman, 30 hours a day? Hindi. Same. Pagdating sa oras, pantay-pantay tayo. Walang nakakalamang. Right? Okay. And so, hindi problema that we lack time. Okay, the problem is that we don't know how to steward or manage our time. Okay. Minsan pag nag-invite ako ng mga members na matagal nang nawala. Okay. Ano sinasabi nila usually sa akin? Busy ako eh. Pastor, busy lang eh. Talaga, busy. Ako din busy eh. Okay. Pag nagpa-pray ka, sasabihin ko, busy ako eh. Diba? Okay. Minsan nga gawin ko yun, no? Pastor, pag-pray mo naman ako, ay, busy ako. Sorry, brother. Iba sa atin, mas memorize pa natin yung laman ng ating bank account, okay? But we don't know how much time you have in your clock. Okay? So, brother and sister, you cannot afford to waste your time. Okay? Sabi nga ni Confucius, time is what? Time is gold. Oh. Biruin mo yun. Oh. Okay? Time is currency. Kung mabibenta lang natin yung time, no? Because time is gold, eh. Time is currency. It isn't expensive, but it is priceless. Okay? It's priceless. Listen here. Time wasters love spending time together. Diba? Yung mga tao na nag-waste lang ng time, sila yung magkakasama. Diba? Tingnan niyo kung barkada niyo, time wasters ka ba? Okay. So how do you view your time? Ang view niyo ba sa oras ninyo are bills or investment? Okay. Paano niyo view yung oras niyo? Bills ba ito o investment? Pag sinabing bills, okay, it's going to charge you. Right? Pag investment naman, it's going to pay you later.
Sino dito may subscription ng Netflix? O kaya YouTube? Gusto natin YouTube no, kay yung ano, nagbabayad tayo monthly dahil ayaw natin ng sangkatut. Dati wala namang commercial, di ba? Ngayon sangkatutak ang commercial, no? Nabibwisit kang wala bang skip? Dati may skip eh. Ngayon, pinatatapos yun. Okay, so, subscribe ka na lang para walang commercial. O sa Netflix, di ba? May monthly fee yan. Okay? And kuminsan, okay, alam mo, on the back of your mind, lalong-lalo na dito sa mga kuminsan ay responsable, no? May case pang responsible. Alam mo, marami kang gagawin. Di ba? Alam mo? O hindi mo alam? Okay. Sinasabi sa iyo, alam mo na marami kang gagawin. Kaya lamang, minsan, napapaupo ka, okay, nakuha mo yung remote mo. Okay. Meron kang subscription sa Netflix, binabayaran mo yun monthly. Okay. Tapos, okay, may magandang palabas. Okay. Tapos, 13 seasons. Okay. Tapos, very exciting yung ano. Okay. Natapos na yung una. Okay. Hindi ka mapakali. Okay. Napako na ang puwet mo sa spa sa kakapanood. Okay. Hindi mo namamalayan, gabi na. Hindi ka pa nakakapag-almusal. Okay. So may fee ka ng binabayaran subscription, but you are also paying the fee for your time. Inubos ang oras mo eh. Okay. So how do you view your time? Bills ba ito o investment? Okay. Because time is not refundable. Kung maibabalik lang. Hindi mo pwedeng ibalik eh. Okay? Kaya yung iba nag-invento ng time travel, di ba? Time travel machine. Time is not refundable. Okay? Listen here, if you pay attention for things, okay, then pay attention for things that pay you back. Okay? Kung meron kang gustong i-focus ngayon, i-focus mo sa mga bagay, okay, that will pay you back. Investment mo to eh. Right? Don't you think coming to church is a waste of time? It pays you back with wisdom. Okay? How about having devotion with the Lord? Is that a waste of time? It pays you back with intimacy with God. Okay? Iba sa atin, okay, ganun ang Lord. Ha? Ganon. Ganon kayo ng Lord. Oh, grabe, very close. Iba sa atin, ganun, no? Minsan lang malapit. Minsan lang mag-devotion once a year. Pag December 25. Okay. Kaya nga, okay, you try to invest on things that will pay you back. Okay. Yung mga musikero natin na nandito ngayon intensive training natin, di ba? Okay. Sabi ko sa nagte-train, pag nag-absent yan, wag mo nang wag mo nang ituloy. Sinabihan niyo na ba? Yung mga tinuturuan niyo. Pag nag-absent, wag na ituloy ha. Nanloloko lang yung mga yan. Okay. Because they're trying to invest their time here. Okay. Hindi aksaya ng oras yun. Investment mo yun. Nauunawaan ba natin? Okay. So, if you want something that pays you back, okay, and not just waste time, look for those things. Okay. And so, in Exodus chapter 9, verse 5 na ating binasa kanina, and the Lord appointed a set time, saying, tomorrow the Lord shall do this thing in the land. Sabi niya, appointed. One more time, appointed. Okay. Sa appointed, merong appoint. Okay? Ang root word sa appointed ay point. Okay? So, God set a point in time for you and Him to meet. Ibig sabihin, may appointment si God sa bawat isa sa atin.
He set a point of time for you and God to meet. Okay? There's been a point in time for Him to do something in your life. Okay? So, ikaw ay may appointment sa ating Panginoon Diyos. Okay? Nakakita na kayo ng clock? Pakita mo nga yung clock. Ayan, o. Ba't oblong? Ayan, bilog. Dito, oblong. Okay. Anong oras yan, mga kapatid? Ha? Huy! Dito kayo tumingin. Huwag kayo tumingin doon. Okay. Anong oras yan? 9. Okay? So, by 9 o'clock, okay, God set an appointment for you. Sample lang, no? Okay? May appointment ng Panginoon Diyos sa inyo at 9 o'clock. Okay? So, when we are trying to wait on God's timing, actually, yung praise na yan, waiting on God's timing, hindi yan totally correct. Okay? Dahil incomplete yan. Okay? So, ano ang appointment mo? 9. Okay? Kaya lamang, at 2 o'clock, okay, what do you do at 2 o'clock? Okay? Anong ginagawa mo at 2 o'clock bago dumating yung 9? Okay? Maybe doon sa ginagawa mo at 2 o'clock would be able to cause you, okay, to stay there for 40 years. Katulad ng mga Israelita. Naunawaan niyo ang sinasabi? Okay. Who do you date at 5 o'clock? Sino ang kalaguyo mo? O kalaguyo? Ano yun? Ka-eyeball. Ha? Katagpo. Ano ka-eyeball. Okay. Okay. Kung sino man ang katagpo mo at 5 o'clock, it could cause you to be stuck there. Okay? The rest of your life. Okay? How about the choices you are making at 7 o'clock? Okay? It could cause you to die there. So what I'm saying, okay, when you're waiting on God, okay, when you're trying to do foolish things, okay, it might delay God's promises, okay, on you. Dahil may appointment siya sa iyo ng 9. Naunawaan niyo ang sinasabi? Okay? Sabi sa Ecclesiastes 7 verse 17, do not be over wicked and do not be a fool. Sabi niya, over wicked. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Huwag niyo i-judge kung over wicked siya. Okay. Sabi, do not be over wicked and do not be a fool. Huwag ka maging mamang. Why die before your time? So may appointment din pala tayo kay kamatayan. Kaya lamang po, inuunahan natin si kamatayan. Because of the wickedness that we're doing in our life, mas nauuna tayong mamatay kaysa kunin tayo hindi kamatayan. Yun sabi dyan eh. Do not be over wicked and do not be fool. Why die before your time? Okay? So many of us, okay, are not reaching the appointed time of God, okay, in our lives because of the things that we've been doing. Yung pagwi-wait natin. Waiting on God's timing. Hindi tayo makapaghintay sa timing ng Lord. Kasi hindi natin alam kung na ang appointment ng Lord sa atin is at 9 o'clock. Alam mo ba yon? Hindi natin alam yun eh. So we are waiting on God. We're waiting on God for His move. But as you wait, you try to maximize okay, kung ano yung ginagawa mo. Okay? Kaya nga sabi ni Kuya John, napakahirap maging okay, gumawa ng tama. Pero dapat, gumagawa ka ng tama. Mahirap, pero dapat gumawa ka ng tama. Okay? So, ang nangyayari, the promises of God in our lives are being delayed. Hindi siya ang nagdi-delay noon. Tayo nagdi-delay because of the choices that we've been making as we wait the appointed time of God that He has set before us. Right? For Israel, it would only take them 11 days to reach the promised land. But it took them how many years? It took them for 40 years. They missed the point
of time, the appointed time of the Lord in their lives. Okay? So kung merong appointed time ang Panginoon Diyos, okay, meron din tinatawag na premature. Sabi niya, premature. Okay. Right? Doon sa mga, sino na nagbuntis din eh? Okay. Sa mga nanay natin na nagbuntis, okay? Ilang buwan nyo nasa sinapupunan ng inyong mga sanggol? 9 months, no? Okay? And so, at bago dumating ang 9 months, you are being ready. Kaya lagi kayo may prenatal check-up, di ba? Monthly, pagdating ng ika-9th month, every week na yan. 8 months, no? Weekly na. Okay? Ang check-up. Kung ganun pa rin, no? Okay? Matagal na kasing di nabuntis si Mrs. Ayaw na. Okay. So pag ang first trimester is the first 12 weeks. Okay, yung conception yon. Yung second trimester is 13 to 24 weeks. Yung third trimester is 25 to 36 weeks. Okay. So pag sinabing premature, okay, 3 buwan pa lamang iniiram na. Hindi pa pwede. Okay? Pag ginawa mo yon, it's either ang baby ang mamatay o ikaw ang mamatay. O both of you will die. Ganun ang nangyayari sa atin. Premature. Gusto na nating atat na tayo na i-fulfill ng Panginoon Diyos yung kanyang pangako sa atin, kaya iniiri na natin. Lumabas ka, labas. So, premature. Okay? So, itong mga bagay na ito, the purpose of all of these things, the timing, okay, the set appointed time is to discern your timing and season. Okay. Kaya mga kapatid, masamang mag-compare. Okay. Huwag mo i-compare yung mukha mo sa katabi mo. Okay. O yung kanyang mga accomplishments sa iyong mga accomplishment. Lalong-lalo na sa social media. Okay? Katulad nung siner ni Kuya Jun, di ba? Yung classmate niya ay nasa US Navy na. Lieutenant na ba, Former, retired na. Wow. US Navy. Okay? Samantala si Kuya Jun, retired manager ng PNOC. Lumalaklak ng langis yan dati. Uy, alam nyo ba, may chika ako, no? Okay. Nung si Kuya Jun ay nasa PNOC pa, okay, nag-uuwi ng attache case na punong-puno ng pera. Di ba, Kuya Jun? Di ba? Oo. Yan ang kinonfess niya sa akin. Kino-confess ko sa inyo. Pero retired na naman po siya. Attache case. Sabi niya, dami kong pera nun, no? Okay, kahit yung rep namin, punong-puno ng kung anong gusto ni Esther, binibili ko. Okay. Nakahiga sila sa pera nun eh. Okay. Kaya lang na maging Christian, okay, hindi na, sa papag. Ha? Gusto nyo, kwentuhan na lang. Wala. What I'm saying is that, okay, may mga kakilala tayo, nakikita na sa social media na, kita natin na sobrang pagpapala nila. Nasa verge na sila ng pagiging successful o namamayagpag na yung kanilang katagumpayan. Okay? Meron na silang hepa pag nagpapapicture sila, di ba? Mga ginto dito sa di ba? Hepa. Naalala ko nung bago kaming punta dito sa Anilaw ni Ma'am Nes, no? Mamamalengke kami sa Aplaya. Okay? Meron doon ang ingay-ingay. Okay? Tapos ang daming ginto. Okay? Yan ang Nes, no? Tingnan mo, may hepa yan. Pagkalala. Okay. Nainggit kami kasi wala kami. Wala. Tanso lang kami, tanso.
Okay. So, kuminsan, yung mga taong yun ay nasa kanilang, nasa trimester na sila eh. Nasa tugatog na sila ng kanilang tagumpay. Oo. Naipanganak na nila eh, kaya ganun eh. Ikaw, nagsisimula ka pa lamang, okay, gusto mo nang isilang. Michael, pakihugot mo na ka! Pinipilit. Okay? Hindi maaari. Okay? Kasi nagko-compare ka. Okay? Hindi pa develop ang bagay na yon, pero pinipilit na natin. So, nangyayari, you're in pain. Sama ang loob mo, frustrate ka. Okay? Ka-age ko lang to eh. Mas matalino pa nga ako sa kanya eh. Di ba mga ganon? Okay? Kaya minsan pag nagre-reunion kami ng mga classmate namin, okay, hindi ko tinatanong kung gaano sila kayaman eh. Okay? Bibigay ako na sobre, baka gusto mong mag-donate sa church. Hindi, biro lang. At isa pa sa pinakamahirap ay yung mga salitang not yet and no. Sabi niyo, not yet and no. Okay? So pag ikaw ay immature, ang view mo sa not yet of God is no. Okay? Diba? Pag sinabi sa iyo ng Lord, not yet, pero dahil immature ka, ang tingin mo doon, no. Na-reject ka, no. Okay? Nung mga bata pa si Ina, nung sila ay maliliit pa rin naman si Ma'am Ina ngayon. No? Pero nung sila ay mas maliliit pa, okay. Pag narinig niya, okay, pag nga, nag-usap kami ng Ma'am Nes, punta tayo sa mall mamaya, mga 4 o'clock ha, 4 o'clock, punta tayo. Okay. Sabi ni Nes, ay, wag na, maliligo pa ako, magkikilay pa ako, alam mo naman na pa, nagkilay. Ay, may kilay pa pala siya noon, hindi pa kalbo eh. Okay. Hindi, wala. Maganda makilay mo. Tataas nga ang ganun, di ba? Di ba, tara yung mga, di ba? Oo. Okay. So, pag narinig ng mga anak ko yun, okay, sabihin ni Ma'am Nes, mamaya na mga paggabi na, mga 7. Okay. Ano ba sinabi ko? 4. Alis tayo 4. Hindi, mga 7 na. Okay, not yet. Hindi pa ako ready. Mga 7. Okay. So, yung mga anak ko, lapit. Okay, Daddy, alis na tayo, punta na tayo, no? Okay. Kaya sasabihin ko sa iyo, hindi, 7. Okay, we have to go by 7. Okay. So, magmamakto, lagi na lang no ang answer mo. Dahil immature sila, okay, so ang feeling nila, yung not yet is no. At kuminsan ganun tayo sa ating Panginoon Diyos. Dahil immature yung ating pananaw, sinabi ng Lord, not yet, okay, meron siyang appointed set of time. Pero dahil atat tayo, gusto na natin now. Okay. At dahil hindi now, ang feeling mo, no. Ang feeling mo, rejected ka ng Lord. Okay? So, you cannot rush it. Hindi mo pwedeng madaliin. Okay? Kaya mga kapatid, yung waiting season natin, bigat na bigat tayo. Pag nandun tayo sa panahon ng waiting season, nabibigatan tayo. Okay? Napakahirap magantay. Right? Because we are waiting and doing nothing. Dapat minamaximize natin yung time until the appointed time of God, which is 9 o'clock. Diba? Dahil bago dumating yung 9 o'clock, okay, nagpapatuloy pa rin tayong gumawa ng tama. Eh kaso hindi. Naaburido na tayo, naboboard na tayo, naproprostrate na tayo, nainis na tayo. Kaya kung ano na pinagagawa natin. Okay. Naalala niyo si Ruth.
Yung nagkatrangkaso, sabi niya sa akin, nagkatrangkaso siya. O yan ha? O ha? O. Kilala niyo si Ruth? Okay. Sa Bible, hindi po si Ate Ruth. Okay. Si Ruth maximizes her time gleaning and working in the field. Diba? Doon sa field ni Boaz. Okay? Namumulot siya ng mga trigo na nalaglag. So, dito makikita natin okay, that Ruth didn't knew okay, that she is working in the field that she will be able to own later. Okay. Namumulot lang siya eh. Pero hindi niya alam na mapapangasawa niya yung may-ari ng farm na may helicopter. Okay. Na nag-ooperate ng nag-ooperate ng mga paitlugan ng pogo. Pinilit na. Okay. So, ang Diyos Ama natin ay napakabuting Diyos na meron siyang appointed set of time for each one of us. So, habang hindi pa dumarating yan, at hindi natin alam kung kailan darating yan sa iyong buhay, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng tama. Kahit na sinasabi ng rapper na gusto kong bumait pero di ko magawa. Eh, di maging masama ka na lang, okay, so that you'll die, okay, not according to your time. Okay, dahil over wicked ka. Okay. So, sa Joshua chapter 6, ito pa lang po ang preaching ko. Introduction pa lang yung una. Sa Joshua chapter 6, hindi matatapos sa po tayo. Okay. Gusto mo, huwag ko nang basahin, tapusin ko na. Sa Joshua chapter 6, verse 1, sabi dito, Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went in and none came in. Pasensya na kayo, puyat-puyat. Okay. Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, See, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty man of valor. Okay. Look at that. Look at that. Okay? Doon sa sinabi ng ating Panginoon Diyos. Okay? The city of Jericho was securely padlocked. Nakasarado, kandado. Okay? Na-imagine nyo na, no? Okay, yung gate noon nakakandado. Okay? Pero ano sinabi ng Lord? Okay? See, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. Parang mali, Lord eh. Hindi nagja-jibe yung nangyayari, yung tunay na nangyayari sa sinasabi mo. Diba? Kung minsan sa buhay natin, kung ano yung nangyayari sa ating paligid, hindi nagja-jibe o hindi tumutugma doon sa sinasabi niyang pangako sa iyo. Naunawaan niyo ba aking sinasabi? Okay. Counterculture talaga ang salita ng ating Panginoon Diyos eh. Okay. Nakapadlock yung gate, nakapadlock yung city, sinasabi ng Panginoon Diyos, the city is all yours. How come karamkam? Paano mangyayari na nakapadlock, tapos the city is all ours? Contradictory, Lord, yung sinasabi mo. Contradictory sa mga nangyayari. It does not make sense. Your promises for me doesn't make sense. Dahil yung nakikita ko sa realidad ay hindi tumutugma sa yung sinasabi sa akin. Nakapadlock, tapos it's yours. Okay. Di ba mas welcoming kung bukas? Kung bukas yung gate, at sinabi ng Lord, oh, bukas is all yours. You can come. Eh, padlock eh. None went out and none came in. Walang makakapasok, walang makakalabas. Paano sasabihin akin? Minsan, ano? Diba? Minsan nakakagalit, di ba? Right? Naunawaan niyo po? Okay. And that's why the word of the Lord encourages us to walk by faith and not by sight. Walk by faith and not by sight. Because without faith, it is impossible to please God. You cannot please God without faith. And that's why God wants you to operate by faith.
Not according to your sight. Ano nakikita mo? Nakikita mo, kandado, sarado yung syudad, na sasabihin ng Lord, it's all yours. Ay, hindi. Okay? And that's why you need to be able to walk by faith. Ano sabi niya sa verse 3? You shall march around the city, all you men of war. You shall go around the city once. This you shall do in 6 days. Okay. So march around. First day, second day, fourth day. Ilan daw araw? 6 days. Okay. Dito makikita natin na yung katagumpayan na ipinagkakalob ng Panginoon Diyos sa Israel, okay, their miracle and their victory is tied up to a time. May timetable ng Lord. May appointed time. Hindi dahil nag-march ka on the first day, it's all yours. On the second day, it's all yours. No. On the 6th day. Okay? So ano po kaya mangyayari if the Israelites shouted on the 5th day? Kung nagsigawan na sila sa ika-5 araw, okay, nothing would happen. Eh, paano on the 3rd day? Inatake na nila agad yung syudad ng Jericho. Ano kaya mangyayari? They would have lost the battle they were ordained to win. May appointed time, may set of instruction ng Panginoon Diyos. Eh kung atat sila, on the 3rd day, nilusob na nila yung syudad, na imbis na mapa sa kanila kay yung Jericho, ay lalong mapasama. Napapasama po ang mga pangako ng Panginoon Diyos sa atin dahil at that time we're rushing things. We're so premature. Kaya mga kapatid, this is the worst two combination in our lives. Disobedience and wrong timing. Sabi nga, disobedience, wrong timing. Okay. Yan. Pag pinagsama nyo yan, wrong combination. Okay. Kaya bilang pong hamon sa atin, mga kapatid, is this. They experience victory because they follow the instruction and trust the timing of God. Okay. Kaya kung ilalagay mo yung sarili doon sa mga kawal ng mga Israelita, ano kaya feeling nila? Okay. Doon sa army ng Israel. Maaaring nagpre-prepare sila. Nasa gym sila. Papalakas sila. Okay. Puntahan nila si Joshua. Hey, Captain Joshua! What's the order for this day? Sasabihin ni Captain Joshua, march around the city, go in circle. Okay. Let's march. Okay. Sino na sa'yo nakalibot ng buong syudad ng Batangas? Kakapagod din yun, So they march around the city on the walls for the first day. Then on the second day, the soldiers were there and they asked, Captain Joshua, what's the order for the day? Pansit luglug. Hindi. Ano yung dapat natin gawin? Okay. So Joshua said, okay, you march around the city, go in circle. So nagkakatinginan na yung mga sundalo. I'm just trying for you to imagine that. No? So march tayo. And then on the 3rd day, march around, go in circle. On the 4th day, march around, go in circle. 5th day, march around, 6th day. Kung ikaw yun, nagkakamot ka na ng ulo, no? Wala man nangyayari, eh. Okay. Sira ulo yata itong kapitan natin, eh. March, wala mang nangyayari. Nothing's happening. Okay, we're just going on circles. Right? Kaya mga kapatid, okay, minsan mapapaisip ka, ano kayang reason, bakit itong istoryang ito, okay, ay inilagay ng Panginoon Diyos sa Bible? Okay? And I believe this is the reason, to show us what you do when it feels like God gave you orders that you are going in circles. Diba? Minsan ang buhay mundane.
Minsan ang buhay natin, monotonous. Pasok, labas sa opisina, bahay. Bukas, ganun ulit. Ganun ulit. Parang wala naman nangyayari. Minsan may ganun feeling, di ba? Nothing seems to be happening. Nothing seems to be going on. You're just going on circle. Okay? And sometimes you try to dedicate your life in seeking God's face. Okay? Nag-decide ka mag-fast, nag-decide ka mag-pray. Pero 5 years ka nang ginagawa mo yun, pero nothing seems to be going on. Nothing is happening. Walang progress. You're seeing the same thing. Right? Yan ang feeling ng mga sundalo, ng mga Israelita eh. Ng mga panahon yun. Okay? Na kinakailangan silang umikot lamang. Okay? And you know you're obedient to God. Okay? Kaya lang, He just told you to go in circles. Okay? Waiting and waiting for that appointed time of God. Kaya tila walang nangyayari. Kakapagod na. Okay? Nakaka-bored na. Okay? Right? Sa verse 10, may wrong instruction ng Panginoon Diyos kay Joshua na kinakailangan niyang sabihin sa mga Israelita. Tingnan natin, ano sabi niya sa verse 10? O yung pogi nun. Okay. Verse 10. Now Joshua had commanded the people saying, okay. Kanino galing si Joshua? Kaninong leadership? Kay Moses, di ba? Naalala siguro ni Joshua na during the time ni Moses, maraming mga maraming mga murmur. Okay? Maraming mga nagko-complain. Maraming comments on the side. Di ba? Ngayon, pag nag-post ka sa social media, di ba? May nagbabash na sa iyo, di ba? Tapos ikaw, patol naman, no? Patol ka, o. Kala nyo kung sino kayo magaganda. Pinapatulan mo na, eh. Ang daming comments. Okay? Para mawalahan ng comments, huwag ka magpo-post. So, during the time ni Moses, ang daming mga komentaryo, okay, na mga mamamayang Israelita. Kaya dito, napag-isipan ni Joshua, now Joshua had commanded the people saying, you shall not shout. Bawal ang marites. Okay. Or make any noise with your voice. Bawal ang marisol. Yung nagsusulsol, saka yung okay. Nor shall a word proceed out of your mouth until the day I say you shout, then you shall shout. Naunawaan ba natin? Okay. Marami sa atin nakarinig ng salita at pangako ng Panginoon Diyos of His appointed time, of His blessing in our lives, of the things that God wants of the things that God wants to do in your life. Kaya lamang sa kakawait natin, hindi mo alam yan, sa kailan may appointed time ng Lord, nabubur na ako, atat na ako, okay. Wait ka ng wait, okay, you don't like to maximize your time. So, anong nangyayari? Okay, hindi na isa sa katuparan yung pangako ng Panginoon Diyos because you mess up. Mess up waiting for the appointed time of God in your life. Did the Israelites during Moses' time mess up? Dahil sa komentaryo ng mga Israelita sa leadership ni Moses, anong nangyari kay Moses? Anong nangyari kay Moses? Pinatulan niya, di ba? Pinatulan niya, mga ano kayo ha? Okay. Sabi ng Lord, speak to the rock. Right? Yung unang instruction ng Lord, nung humingi sila ng tubig, sabi ng Lord, speak to the rock. Okay? Ay, hindi. Sabi ng Lord, ano yung unang instruction? Okay. Hit the rock with your stick so that the water would come out. Para kayong merong water dispenser na galing sa water point.
Okay? Na malakas sa kuryente kaya hindi ko na pinaplug in. Pero this time, sabi ng Lord, speak to the rock. Pero dahil sa galit niya, sa inis niya sa mga komentaryo ng mga Israelita, okay, he still hit the rock. He went out of his character. Nabisit siya. Okay. And it caused him not to be able to enter the promised land. Mess up. Because of the Marisol and the Marites. Because of the ngas-ngas of the people around him. Oh, totoo. Talaga ba narinig mo yun, Moses? Gayon din ang inano niya ni Joshua. But this time, sabi ni Joshua, sa lahat ng tauhan niya at sa lahat ng tao, shut up. Zipper your mouth. Kung minsan na nagbe-mess up sa pangako ng Panginoon Diyos sa ating buhay, yung mga alingas-ngas natin na hindi naayon sa kanyang salita, na hindi align sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya I believe, okay, sinasabi ng tao, Joshua may sound crazy and stupid, okay, pero sinasabi ni Joshua sa tao, but this is what God told us to do. Okay. So kung meron kang alingas-ngas, I want you to shut up. Okay. Until I told you to shout. Sa oras na sinabi ko sa iyo, ibuka mo yung bibig, doon ka lang. So ano yung pagtitimpi ng mga soldiers? Diba? Inutusan sila. Kahit meron silang gusto sabihin, hindi nila masabi-sabi, di ba? Imagine. Kung minsan tayo hindi. Naibubulalas natin sa ating mga bibig, yung sama natin ng loob, dahil hindi tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako sa atin. Okay. Yung pinapagawa ng Lord sa atin does not make sense. Para we're just going on circles. Sinungaling ba ang Lord? I don't think so. Kaya mga kapatid, okay, this is the time. This is the time to really seek His face. To hear from Him. Okay. Walang ama na gusto na mapahamak ang kanyang anak. Walang Diyos Ama na gusto na sumablay ang iyong buhay. Ang puso ng Ama ay para sa ating ikabubuti, para sa ating kinabukasan, para sa ating pagpapala. So, let's really try to wait on the Lord. And as we wait, let's maximize our time. Na gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng tama. Huwag tayong mag-isip ng wicked things that will be able to miss the promises of God in our lives. Why don't we all stand? Okay. And let's just sing this song, okay, na kinanta natin kanina. Okay. For the Spirit of God to breathe in us. I-refresh tayo ng Espiritu ng Panginoon Diyos sa mga oras na ito para magkaroon tayo ng strength to be able to go on sa ating paghihintay sa ating Panginoon Diyos, sa Kanyang mga pangako sa ating buhay. Sing this song. Hallelujah. Make it a prayer. Sudden, I'm strong again.
of God, flood me with your living water. Rush to me now till my soul overflows. Oh God, Come, Holy Spirit. breathe you in. I breathe you in. Come fill me, Holy Spirit, with your mighty rushing wind. I breathe in. I breathe you in. I breathe you in, Lord. I breathe you in. When you come all of a sudden, I'm strong again. Breathe on me, oh bread of God. Fill me with your living water. Rush to me now till my soul overflows. Breathe on me, oh bread of God. Fill me with your living water. Rush to me now till my soul overflows. Hallelujah. I want you to bow down your heads and close your eyes. Everybody who is here, hearing my voice, just bow down your heads and close your eyes. Panginoon, kami ay humihinga sa umagang ito. You are breathing in and breathing out, Lord. Dahil sa iyong biyaya sa amin, sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Lord, kung meron man po sa amin na, Lord, tila naroon ang kabigatan at kapaguran sa buhay at hamon sa buhay na ito, Lord, dalangin namin, Panginoon Diyos, na sa umagang ito, you're going to refresh us, O God, Lord. I pray that your Spirit, your very presence, Lord, would touch, Lord, our bodies right now. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, if you're feeling tired, if you're feeling such much burden and heaviness in your heart and in your mind right now, I believe the Holy Spirit want to minister to you. Kung ikaw yon, kapatid, I just want you to raise your hand to you. Come on, just raise your hand to you. Kung aburido ka na sa buhay mo, you're bored, you're tired, okay, there's so many things going on, okay, you might be able to consume some expiration stuff sa buhay mo na kinakailangan na you have to get rid of that. Okay, just recognize it before the presence of the Lord. Just raise your hand. Come on, just raise your hand. Hallelujah. Hallelujah. Father, there's so many things that we need to do. There's so many things, Panginoon Diyos, na nasa likod ng aming mga kaisipan na kinakailangan namin gawin. Lord, marami kaming responsibilidad, marami kaming alalaanin, marami kaming, Panginoon, mga bagay, Lord, na umuukil-kil sa aming mga kaisipan. At kuminsan, Lord, as we try to think of it, Lord, ay tila, Lord, lalo lamang, Panginoon Diyos, nagpapabigat ito ng aming pakilasan. At kuminsan, Panginoon, sumasabay pa ang karamdaman ng aming mga pisikal na pangangatawan, Panginoon Diyos, sa dami ng aming mga iniisip. Kaya, Lord, kami nagpapakumbaba sa iyo. Inaangat namin, Lord, at Lord, itinataas namin ang aming mga kamay sa iyo, Panginoon. Lord, hindi namin to kaya sa aming sarili. We need the power of your Spirit, O God, Lord. I pray that you would just breathe in us, Lord. Lord, the power of your Spirit, Lord. Lord, I pray that we would be able, Lord, to drink, Lord, to the fountain, Lord, of living water, Lord, that would sustain us, Lord, that would refresh us, Lord, that would just give us, Lord, the strength, oh God, Lord, to carry on, Lord, all the burdens and all the struggles and all the cares, Panginoon Diyos, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Inilalatag namin to sa iyo, Panginoon Diyos. Tinatanggal namin to sa aming mga balikat. Ino-offer namin to sa iyong mga paanan, Panginoon Diyos. Lord, ang lahat ng ito. And so, Lord, itong awiting ito, Lord, na aming kakantayin sa iyo, Lord, ay isa, Lord, Panginoon Diyos, pagdulog namin, Panginoon Diyos, at pagdanais namin, Lord, breathe in, Lord, the power of your Spirit, Lord. Empower us right now, O God, Lord. It's not by our might nor by our power, but by your Spirit, O God, Lord. So, Lord, breathe
with us right now. Breathe in, Lord, in us, oh God, Lord. Lord, your very presence, oh God. If you need to embrace us, do that. If you need a touch from the Lord, just do that right now, Lord. Just do that. Hindi maiksi ang iyong bisig upang hipuin, Lord, maging ang aming mga pisikal na pangangatawan, Panginoon Diyos. Come on, sing this song. I breathe you in. I breathe you in. Come fill me, Holy Spirit, with your mighty rushing wind. I breathe you in. I breathe you in. When you come all of a sudden, I'm strong again. Breathe on me, oh bread of God. Flood me with your living water. Usher me now till my soul overflows. Breathe on me, oh bread of God. Flood me with your living water. Usher me now till my soul overflows. Breathe on me, oh bread of God. Flood me with your living water. Usher me now till my soul overflows. Breathe on me, oh bread of God. Flood me with your living water. Usher me now till my soul overflows. Oh God, it's gonna come all of a sudden. 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 I feel it coming all of a sudden. It's gonna come all of a sudden. It's gonna come all of a sudden. It's gonna come all of a sudden. I feel it coming all of a sudden. It's gonna come all of a sudden. It's gonna come all of a sudden. It's gonna come all of a sudden. I feel it coming all of a sudden. It's gonna come all of a sudden. It's gonna come all of a sudden. It's gonna come all of a sudden. I feel it coming. No, you won't see rain, and you won't see rain. The God will let everything can change all of a sudden. I feel it coming all of a sudden. He will come and call His name, the Holy One, and renew your strength all of a sudden. I feel it coming all of a sudden.
It's your spirit, Lord. It's your spirit, Lord, that we need. It's your spirit, Lord, that we need. Oh.
God, for your word, Panginoon, this morning. Salamat, Lord, for your spirit, Panginoon, oh God, that is moving, Lord God, in our lives, Lord. Salamat, Panginoon, oh God, for everything, Panginoon, oh God, that we hear, Panginoon. I pray, God, na ito po, Lord, ay mailagay namin, Lord God, sa aming mga puso't isipan, Panginoon, oh God, and we will apply it, Panginoon, throughout this week, Panginoon, oh God. I pray for your Holy Spirit, for your presence to be upon us, Lord. And I pray, God, that you continually, Panginoon, bless, Panginoon, oh God, the tithes and offering, Lord God. Patuloy mo po, Panginoon, ibalik, Panginoon, ang siksik, liglig at umaapaw, Lord, ng mga pagpapala, Panginoon, O God, ang lahat, Lord God, na nagbigay, Panginoon. And ikaw ang patuloy, Lord, na mas-sustain, Lord God, ng lahat po namin mga pangangailangan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.